Hi there mga guys! Dito sa YouTube channel na ito ay inyong matutunghayan ang mga koleksyon ng mga magagandang kwento ng buhay at pag-ibig. Tutukan ang bawat kwento na magbibigay ng inspirasyon sa inyo, pupukaw sa inyong mga puso at tunay na kapupulutan ng mga magagandang aral. Dito lang yan sa John Erickson's Stories. Huwag ninyong kalilimutan na mag-like sa mga videos na inyong mapapanood at mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick na rin ang ating notification bell. Hi John. I just want to share with you my experience in love. I hope that your followers will be more interested in listening to my story dahil medyo kakaiba ang aking naging karanasan. Just call me Ophelia. I am 34 years old, from Marilao, Bulacan. It's been 5 years now mula nang mangyari ang naging karanasan ko sa pag-ibig na hinding-hindi ko malilimutan. At dito ko sisimulan ang aking love story. I was already 26 nang makilala ko ang aking asawa. Itago na lang natin siya sa pangalang Martin. Kasama ko siya sa isang religious organization. Kilalang kilala si Martin noon sa aming church dahil very active ito. Matalino at gwapo si Martin. Bukod pa doon ay napakabait niya. Napakalinis pa sa katawan. At higit sa lahat ay napaka-gentleman nito. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya dyan? Kaya naman halos lahat ng girls na kasama namin sa aming organization ay nagkakagusto sa kanya. And I am just one of them. Hindi kasi siya mahirap pakisamahan. Mas naging malapit kami sa isa't isa dahil na rin siguro sa pareho kaming single. Karamihan kasi sa mga kasama namin sa organization ay may mga asawa na at yung iba naman ay mga bading. Madalas nga siyang lapitan ng mga ito at nakikisakay naman siya sa kanilang mga biro. Napakabait ni Martin at matipuno pa ang kanyang pangangatawan. One day, while I was on my way home, pagkatapos ng aming meeting, biglang umulan ng malakas. Sumilong ako sa isang waiting shed na malapit lamang sa aming church. Wala kasi akong dalang payong ng time na yon. Nagulat ako nang parahan ako ng sasakyan ni Martin. Sinabi nito na ihahatid na lang niya ako. Sumabay ako sa kanya dahil pareho lang naman ang way namin. Habang nasa sasakyan kami, ay naitanong ko sa kanya kung may girlfriend na siya. Tumawa lamang ito at sinabing wala pa. Tinanong ko siya kung bakit. I said na gwapo naman siya at mabait. He said na hindi naman daw siya nagmamadali at hindi pa raw niya nakikita ang babaeng magpapatibok sa kanyang puso. Pabiro ko pa ngang sinabi sa kanya na malay mo, baka ako na pala yun. Pagkatapos noon ay nagtawanan lang kami. Tiningnan lang niya ako at sinabing malay nga natin, di ba? Sumakay naman kami sa aming mga jokes. Masaya siyang kasama dyan. Hindi siya boring. Kaya naman patay na patay ako sa kanya. Naging malapit kami ni Martin sa isa't isa. I can feel his sweetness, John. Kaya naman hindi ko mapigilang mahulog ng todo ang loob ko sa kanya. Lagi kaming sabay kung umuwi. Sometimes, hinihintay pa niya ako sa may kanto namin at sabay kaming nag-a-attend ng meeting. Minsan naman ay pinupuntahan niya ako sa trabaho. Pagkatapos ay nagko-coffee kami. Habang lumilipas ang mga araw,
ay lalong nahuhulog ang loob namin sa isa't isa. Halos magkasing edad lamang kami ni Martin. Turning 28 na siya noon at 27 naman ako. Matanda lang siya ng halos 1 taon sa akin. Ewan ko nga ba kung bakit pareho kaming wala pang asawa sa mga edad naming yun. Pero hindi rin nagtagal at inamin din sa akin ni Martin na mahal niya ako. At umamin din ako sa kanya na mahal ko siya. Since then, naging kami na ni Martin. I was so happy and lucky at the same time dahil natupad din ang inaasam ko. Ako na siguro ang pinakamasayang babae. Bukod sa gwapo at matalino ang boyfriend ko, ay sweet at napaka-gentleman pa nito. Marunong siyang rumespeto sa mga babae. Ni minsan ay hindi niya ako binastos. Ni minsan, hindi niya hiniling sa akin na may mangyari sa amin dahil malaki ang respeto niya sa akin at mahal na mahal daw niya ako. Okay lang daw sa kanya at handa siyang maghintay hanggat hindi kami ikinakasal. At doon naman ako bilib sa kanya dyan dahil napakabihira lang sa mga lalaki ang katulad niya. That's why I feel so lucky to have him. Ano pa ba ang hahanapin ko? Since he became my boyfriend, I feel like a princess. Hatid sundo niya ako sa work. And sometimes, binibili pa niya ako ng mga damit at gamit. I can say na maganda ang taste ni Martin sa mga damit dahil lahat ng mga ibinibigay niya sa akin ay puro magaganda at sunod sa uso. I love Martin not because of the material things he's giving me, kundi dahil na rin sa pagiging caring nito sa akin at sa pagmamahal na ibinibigay niya. I can say na si Martin na ang gusto kong makasama habang buhay. Wala na akong mahihiling pa. Ang makasama ko lamang si Martin ay sapat na. Diyan, for almost 2 years, naging masaya ang pagsasama namin ni Martin bilang magkasintahan. Kilala siya ng mga parents ko at kilala rin ako ng kanyang mga parents. May mga plano na kami for our future. I can say na ready na rin kami para magsama dahil may mga kanya-kanya na kaming ipon. Hinihintay ko na lamang na mag-propose sa akin si Martin dahil alam naman ng lahat na kasal na lang ang kulang sa amin. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay ko. Sinundo ako ni Martin from work at niyaya niya ako na mag-dinner. I thought simpleng dinner lamang yun. Kaya naman nagulat ako nang makita ko na nandoon din ang iba pa naming mga kasama sa church. At doon na nga nag-propose sa akin si Martin. He said na, "Will you marry me?" Nagulat ako to the max sa ginawa niyang yun. Itinayo ko siya at niyakap at sinabi ko na, "I will marry you." Sabay sigawan naman ng aming mga ka-church. Diyan, yun na yata ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Finally, niyaya na akong magpakasal ni Martin. Makalipas ang ilang buwan ng paghahanda, sa wakas ay dumating na rin ang araw na pinakahihintay namin, ang pag-iisang dibdib namin ni Martin, ang araw ng aming kasal ni Martin. Diyan, simple lang ang kasalan namin, ngunit masasabi ko na napakasaya nito. Sumumpa kami sa bawat isa na magsasama habang buhay at mamumuhay ng masaya. Pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon kami ni Martin sa isang beach resort sa Cebu. Yun daw kasi ang wedding gift niya para sa akin.
Medyo excited at kabado ako at the same time. Dahil first time namin na gagawin ang ginagawa ng mga newlyweds. And when we were at the hotel room, sobrang excited ang feeling. Nag-relax muna ako. Then pumasok ako sa CR para makapagpaganda at maghanda na rin para sa aming honeymoon. Si Martin naman ay bumalik sa lobby para kunin ang iba pa naming mga gamit doon. At nang gabi rin yun na magkasama kami ni Martin, niyakap ko siya dyan at hinalikan. Habang kayakap ko siya, sinabi niya na gusto muna niyang magpahinga dahil napagod kami sa pagbibiyahe. Medyo na-disappoint pa nga ako ng time na yon dyan dahil ang tagal ko ring hinintay ang espesyal na araw na yon. Ang maramdaman ko na magiging isa lamang kami ni Martin. Hindi ko naman siya pwedeng pilitin at hindi rin naman kami nagmamadali sa bagay na yon. Kaya natulog na lang kami dyan. Paggising ko ay wala na sa tabi ko si Martin. Lumabas ito at may iniwang roses and breakfast with note sa ibabaw ng mesa. Lumabas daw muna ito para makalanghap ng sariwang hangin. I took my breakfast. Then, lumabas ako at nagpunta sa may tabing dagat. Doon ay nakita ko si Martin at may kausap siyang isang lalaki. Nilapitan ko sila at nagulat si Martin nang makita niya ako dyan. Tinanong niya ako kung kanina pa ako nandoon. I said na kararating ko lang. Agad na siyang nagpaalam sa kausap niyang lalaki at niyaya na niya ako na bumalik sa aming kwarto. Tinanong ko siya kung sino ang lalaking kausap niya. He said na kaibigan daw niya yon at nasa resort din kasama ang kanyang girlfriend. At habang naglalakad kami ay niyakap ko si Martin. But he said na wag ko raw siyang yakapin dahil nakakahiya naman daw sa maraming taong nakatingin sa amin. John, bigla akong nainis sa sinabi ni Martin at iniwan ko siya. Nagpunta ako sa may tabing dagat at doon nagpalipas ng galit. Habang nandun ako ay naisip ko na para naman akong nainsulto sa sinabi niya. Mag-asawa naman kami kaya wala naman sigurong masama doon. Simula nang ikasal kami ni Martin, ay parang nag-iba ito. Parang hindi na siya sweet sa akin katulad ng dati. Parang ayaw niya na hinahawakan ko siya. Kung ano-ano tuloy ang mga iniisip ko dahil sa mga ginagawa niya. Hindi ko alam kung bakla ba siya o may iba siyang babae na nandito rin sa resort. Naguguluhan talaga ako sa kanya dyan. Nagtataka rin ako kung bakit parang hindi yata siya sexually attracted sa akin, samantalang sexy naman ako. At habang nasa tabing dagat ako ay bigla akong nilapitan ni Martin at humingi ito ng tawad. Bigla niya akong hinalikan sa noo at niyakap. Humingi ito ng tawad sa nangyari kanina dahil pagod lamang daw ito. Pagkatapos noon ay bumalik na kami sa aming room. Niyaya ko siyang manood ng movie roon dahil may mga available movies sa hotel. Pumayag naman ito. Pumili ako ng movie with sexy scenes. Iniisip ko kasi na sa ganoong paraan ay mawawala ang stress nito at baka sakaling makita niya ako bilang isang babae at mag-iba ang kanyang pakiramdam. Habang nanonood kami ng movie, ay nakayakap ako sa kanya. Hanggang sa dumating na sa part ng movie na may mga bed scenes. Kaya naman, hinalikan ko na rin si Martin at hinalikan na rin niya ako. Hanggang sa unti-unti ay nag-iinit na ang aming pakiramdam. I was so excited about it because finally,
magkakaroon na ng kahulugan ang aming pagiging mag-asawa. Nang itinaas ko na ang suot niyang t-shirt, ay bigla siyang tumayo. Sinabi niya na kukunin mo na raw niya yung in-order niyang salad sa ibaba kanina. I said to him na pwede naman niyang itawag yon sa room service. Ngunit nagpumilit pa rin ito na bumaba kaya lalo akong nainis. John, pansin ko na every time na darating kami sa ganoong eksena, ay bigla na lang siyang nagkakaroon ng dahilan na para bang umiiwas ito. Dahil kahit may babae nga siya, ay hindi naman siguro niya ako tatanggihan sa ganoong eksena. Kaya talagang naghihinala na ako sa kanya dyan. Hindi kaya isang bading si Martin? Natapos ang honeymoon namin sa Cebu nang wala man lang nangyayari sa aming dalawa dyan. Kaya naisip ko na baka bading ang aking asawa. Pero hindi pa rin ako nakakatiyak kung bading nga siya o baka naman may iba pang dahilan. Nang nakasakay na kami sa eroplano pabalik ng Maynila, tinanong ko si Martin kung mahal ba niya ako. He said na mahal daw niya ako, kaya nga pinakasalan niya ako. Sinabi ko sa kanya na hindi ko maramdaman ang pagmamahal niya sa akin. Parang hindi ko nararamdaman na mag-asawa na kami ni Martin. Kaya naman nang makauwi kami ay lumapit ako sa mga close friends ko at sinabi ko sa kanila ang nangyari sa honeymoon namin ni Martin. Nagulat sila at hindi makapaniwala sa nangyari dahil sa kabila ng ginawa ko para akitin si Martin ay wala ring nangyari sa amin. Kailangan ko rin kasi na maramdaman at maranasan yon dyan. Feeling ko ay hindi kumpleto ang pagmamahalan at pagsasama namin bilang mag-asawa kung wala yon. Kaya pinayuhan ako ng aking mga kaibigan sa mga dapat kong gawin para mas maakit ko si Martin. John, sinunod ko ang payo ng aking mga kaibigan. Kaya bago pa lamang umuwi si Martin galing ng trabaho, nagsuot na ako ng mga daring na damit para mapansin niya ako at ma-attract ito sa akin. Kung minsan naman, pagkatapos kong maligo ng walang saplot, ay doon na ako mismo sa kanyang harapan nagdadamit. Pero wala pa rin nangyari dahil nagalit pa ito sa akin at sinabi na dapat ay sa CR daw ako nagbibihis. John, doon na ako na-disappoint ng todo kay Martin. Inisip ko na baka isa siyang bading o kaya ay may ibang babae nga ang asawa ko kaya wala na siyang gana pagdating sa akin. Kaya naman minsan, nang nasa CR siya, ay pinakialaman ko ang kanyang cellphone. May nakita ako na number lang at walang pangalan. Nakita ko rin sa call log nito na lagi niya itong tinatawagan. Doon ako naghinala na baka yun na nga ang babae ni Martin. Kaya naman, sinave ko ang number nito sa aking cellphone. Then, tinanong ko si Martin kung may itinatago ito sa akin. Nakita ko ang kaba sa kanyang mga mata nang tanungin ko siya. Sinabi niya na wala daw siyang itinatago sa akin. Tinanong ko kung kanino ang number na nakita ko at tinanong ko rin sa kanya kung may kinakasama ba siyang ibang babae maliban sa akin. Sinabihan ako ni Martin na bakit kung ano-ano daw ang mga iniisip ko. Sinabi nito na isa yon sa kanilang mga clients. Sinabi rin niya sa akin na hindi siya nambababae. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at dali-daling umalis ng bahay. John, pinuntahan ko muli ang aking mga kaibigan at nagkataon naman na nandoon si Cherry. Si Cherry ay isang gay na kasama namin sa organization. Kinuwento ko sa kanya ang lahat ng ginawa ko
para lamang maakit ang sarili kong asawa dahil sa tinagal-tagal na namin ni Martin ay wala pa rin nangyayari sa amin. Tahasa na sinabi sa akin ni Cherry na isang bakla ang aking asawa John dahil daw sa mga ikinikilos nito at naging reaksyon sa mga ginagawa ko sa kanya. Nagalit pa nga ako kay Cherry dahil sa sinabi niya, pero ipinagtanggol ko pa rin si Martin. At sa sobrang galit ko ay nag-walk out na lang ako. Pero pilit pa rin gumugulo sa isipan ko ang mga sinabi sa akin ni Cherry. Paano kung totoo ngang bakla ang aking asawa? John, iniisip ko na imposibleng mangyari ang ganoon. Alam kong sa iba ay pwedeng mangyari ang ganoon, pero hindi sa tulad ng asawa ko. Mula noon ay hindi na ako matahimik at makatulog sa kakaisip na isang bading ang asawa ko. Kaya naman one night, hinintay ko na makauwi si Martin. Tinanggal ko ang aking mga underwear at nagsuot lamang ako ng see-through na pantulog para bakat na bakat at aninag niya ang aking buong katawan. At nang dumating na siya, nagpahiwatig ako na gusto kong makipag-make love sa kanya. Nagulat siya nang makita niya ako sa ganoong kasuotan. Hanggang sa hubarin ko na sa kanyang harapan ang suot kong pantulog. Nakita niya ako na hubot-hubad, waiting for his reaction. Tinitigan niya akong mabuti. And believe it or not, all he said to me was, magdamit daw ako dahil baka magkasakit daw ako sa ginagawa ko. Madami raw siyang ginagawa kaya hindi siya pwede ngayon. John, nainis ako ng husto sa eksenang yun. Pinilit ko siya na gawin namin ang bagay na yun. Pero ayaw talaga niya. Kaya bigla ko siyang tinanong at sinabi ko na, bakla ka ba? Nagulat siya sa sinabi ko at nagalit sa akin. Sinabi niya na hindi ito bakla. Ngunit kung totoo ngang lalaki ito, bakit hindi siya na-attract sa mga ginagawa kong pang-aakit sa kanya? Kaya sinigawan ko siya ng malakas at sinabi ko sa kanya na isa siyang bading. Nagulat siya sa pagsigaw ko at bigla niya rin akong sinigawan. And guess what he said, John? Sa kanyang pagsigaw, bigla siyang napahagulgol at napaamin sa unang pagkakataon na isa nga siyang bading. John, halos magunaw ang aking mundo nang marinig ko ang sinabi ng aking asawa na isa nga siyang bading. Sa sobrang galit at sama ng loob, ay sinampal ko siya at sinabi ko na bawiin niya ang kanyang sinabi. Hindi ko matanggap na bading ang asawa ko John. Kaya pilit kong pinababawi sa kanya ang kanyang sinabing yun. Ngunit sinabi niya na totoong bading nga talaga ito. Ayaw na raw niyang magsinungaling pa sa akin dahil nahihirapan na raw siya. Pinakasalan lamang daw niya ako dahil gusto niyang maranasan na magkaroon ng sariling pamilya. Ngunit, na-realize niya na hindi niya talaga kaya at pilit na nananaig ang pagkapusong babae nito. John, pinagsasampal ko si Martin sa sobrang galit at sama ng loob dahil sa nalaman kong katotohanan. Sinabi ko sa kanya na sinira nito ang aking buhay. I said na mas masahol pa siya sa hayop sa panlolokong ginawa niya sa akin. Sinayang lamang niya ang aking panahon John. Lumuhod sa harapan ko si Martin at humingi ng tawad. Hindi raw niya sinasadya na saktan ako. Sinabi niya na
Noong panahon na bago pa lamang kami, ay pinilit nitong magpakalalaki. Pero wala na akong magagawa pa dyan. Lumabas na ang katotohanan. Kaya pala magaling siyang pumili ng mga damit na pambabae dyan. Kinuha ko ang mga gamit ko at umuwi ako sa aming tahanan. Umuwi akong bigo sa aking mga pangarap sa buhay. Doon ay pinag-isipan kong mabuti ang naging sitwasyon namin. Naisip ko na wala ring magiging saysay ang aming pagsasama dahil hindi naman ako ang kanyang kailangan. Mula noon ay nagkahiwalay na kami ni Martin. Kahit masakit, ay kailangan ko pa rin tanggapin at kailangan kong mag-move on. Pero kahit papaano, ay minahal ko pa rin siya dyan. Hindi ko pa rin siya makakalimutan. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, nabalitaan ko na may kinakasama na palang ibang lalaki, si Martin. Hindi na ako nagulat sa aking nabalitaan dyan. Dahil tanggap ko na ang lahat at hindi naman ako pinabayaan ng aking mga kaibigan. Nandoon lamang sila para umalalay sa akin. One time, pinuntahan ko si Martin at sinabi ko sa kanya na kalimutan na lamang namin ang nakaraan. Kalimutan na rin namin na nagkaroon kami ng relasyon noon at mag-move on na lamang kaming pareho. Niyakap naman ako ni Martin at nagpasalamat ito sa akin. Diyan, pinakawalan ko si Martin sa paniniwala kong iyon ang mas makabubuti para sa aming dalawa. Sa nakikita ko, ay masaya naman siya sa buhay niya ngayon, hindi katulad noon. Kaya masaya na rin ako para sa kanya. John, I have no regret that Martin has been a part of my life. I know na matatagpuan ko rin ang tunay na lalaking magmamahal sa akin ng higit pa sa pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. At hindi nga nagtagal dyan. Pagkaraan lamang ng halos 1 taon, ay natagpuan ko na ang lalaking magiging ama ng aking mga anak. Masasabi kong siya na nga ang ibinigay sa akin ng Diyos dahil sa ngayon ay may 2 na kaming anak. Thankful pa rin ako dahil sa kabila ng aking mga naranasan ay nakatagpo pa rin ako ng tunay na kaligayahan. John, hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking naging love story. Hindi man kami nagkatuluyan ni Martin. Natagpuan ko naman ang taong makakasama ko habang buhay. Though kakaiba ang aming naging love story, sana kahit papaano ay nakapagbigay ito ng inspirasyon sa mga masugid na taga-subaybay ng inyong channel. Maraming salamat po and more power to you. God bless. Ophelia.